Naka-reflectors magkabilang gilid. May utility hook sabitan ng pinamalengke. Meron isa pa. Dalawang utility hook. Ayos. Sa side profile, maganda. At tingin ko malambot din yung upuan na two-toned. Oops! Suzuki? Digital ang panel? Sigurado to, digital to. Oops! May lagayan ng gulay. Gulay board to, sigurado. Uy! May saksakan ng cellphone. USB type? O cigarette type, tama ba? Ayos ah. Kumpleto na pala to. Ano kayang motor ito? Tara, samahan niyo ako. Ignition saka kill switch magkasama na. Simple mga buttons. Oops! Drum brake. Mukhang lagayan ng gasolina to ah. Pero bakit sa may puwetan? Tama, sa may puwetan nga. Uy, nakangiti. Boss Motovlog. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ito na nga mga bossing ang sinasabi ko sa inyo, no. Pagka ganitong naglabas ang kulay ang Suzuki at ito ay particular sa Avensis model nila, isang indikasyon po ito na seryoso sila sa market ng Pilipinas. Ibig sabihin yan, magtatagal ito kasi nag-a-upgrade sila lalo na sa mga kulay. Kahit yung iba hindi gusto at hindi trip yung may nakangiti sa kanila pag dumadating, no? Hindi nila trip yung ganyang bagsakan. Hindi po yan basihan para tumigil ng Avensis dahil napatunayan nito ang pagiging matibay, durable at maaasahan sa pang-araw-araw na gamit. Yung ganitong forma, distinct po ito sa Avensis. At pagka naglabas ang Suzuki ng motor, talagang matagal po yan, no? Hindi po nila inaalis yung mga modelo nila hanggat maaari, nire-retain nila yan kasi yung pagiging icon ng style ng Suzuki, yan ang pinapanatili nila. Kasing tibay ito ng makina ng Bergman 125, nag-share sila ng engine, magkaiba lang yung kaha na ito saka yung appearance, no? Pero parehas na parehas po yan. Kaya kung ang Bergman ay isa sa mga pinakamatitibay at mabenta dito sa Pilipinas, ganon din katibay itong Avensis na ito at walang pinagkaiba yan. Aesthetic look lang po nagkakaiba ito. Ito ay pinapatakbo ng 125cc engine, single cylinder, air-cooled ang cooling system neto, 2 valves fuel injected na kayang sumipa ng 8.5 to 8.7 horsepower, depende sa road condition. Ito ay automatic scooter kaya wala kang iintindihin kundi piga-piga lang ng silinyador, wala ng clutch na pipindutin pa. Naka-upright position ka dito kagaya ni Kuya na napaka-relax kung titingnan mo, no. Pwede siya pang long rides, pang sabit-sabit sa mga ulam, pang bagahe, pwede rin yan. Dahil 125cc lang ito, matipid po ito sa gas. Bagay pang delivery riders o kahit yung mga nagsisimula magnegosyo. Ang sukat ng gulong size 12 sa harapan, size 10 naman po sa likod. Parehas ng Bergman na meron tayo sa Pilipinas, yung unang version. Tubeless na yung gulong neto at naka-disc brake ang unahang preno at naka-drum brake naman po sa likod. Ang maganda rito, hindi inaalis yung kickstarter na hinahanap ng mga kalimitang rider sa panahon kasi ngayon inaalis na yung mga kickstarter, lalo yung mga modelong sasakyan, mga modelong motor. Dahil fuel injected na halos hindi na nga nagagamit yung kickstart. Pero ang kagandahan dito, meron pa rin siya. Maganda rin yung panel nito dahil digital na to. Kinuha to sa GSX yung panel na ganyan. O yung kahit yung Raider na FI, dyan po yan. Traditional lang susi nito mga boss, kaya napaka basic lang. At yung kanyang ignition at kill switch nandyan na rin po. May saksakan ng cellphone,
USB type, tapos glove box, may lagayan yan. Tapos ang kanyang tank capacity naman po is 5.2 liters na kayang tumakbo, approximately nasa mga 48 to 55 km per liter depende sa weight mo at yung throttle response. Kung dambuhala ka at may angkas ka pa, mas malakas sa gas. Kung payat ka naman, disiplinado ka pagdating sa throttle, sigurado mas mahaba-haba pa matatakbo mo. LED na po lahat ng mga ilaw nito, harap at likod. Yung taillight naman, LED na rin. Ang tanging bulb type na lang is yung mga turning lights nito, which is good. At ang forma nito is very distinct. Wala kang makikita sa iba. Ito po yung nag-iisa lang po, ang Avenis 125. Pag sinabi mo yung pangalan na yan, alam mo na agad yung tinutukoy ko at hindi ka pwede magkamali niyan. Suzuki to mga bossing ha. Nagkakahalaga po ng 81,400. Tumaas lang ng 1,000 to compare last year, ano? Pero ayos na rin. Maganda naman yung kulay, bagong-bago, at tingnan naman yung kulay niya, very angat-angat. At yung kakulay nito, yung kulay ng isa na yung Access 125. Ganyang kulay din po, no? Punta ka sa mga kasa para makakuha ng installment pag gusto mo ng hulugan. Sigurado ako dito na kahit hindi trip ng iba to at marami pinagtatawanan dahil sa itsura niya, sigurado naman yung kalidad ng makina at magagamit mo talaga ng sagad-sagaran to. Kahit sa lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingin mga gawa ko hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit sa